transfer ko lang ito, mga ritzy dito. Kasi, papalitan natin ang ating front facade, diba? Guys, alam niyo, dito sa Pilipinas, dito sa Amerika, hindi namin mapifeel na Semana Santa na pala. Kasi hindi masyado sinaselebrate dito yung Semana Santa. So, yun, ever since I arrived here, diba sa atin dyan, may procession, may ano pa, may mga simba pa, ganun. Dito guys, wala. So, hindi ko talaga mapifeel yung Semana Santa. I will need that for sure. That right there, I will need. That's my special. Yeah, I would need to throw this away. That's my brush for. So, hindi namin mapifeel yung Semana Santa dito guys because hindi sineselebrate masyado. Walang simba, walang ganun. Tapos, alam mo lang na Easter Sunday na kasi yung mga tao ay, kahit sa mga simbahan guys, nag-ano sila Easter bunny egg hunting. Ganun ba? Hindi nga ini-emphasize kung ano talaga yung Semana Santa. Ang meaning ng Semana Santa. So, mga tao dito ay excited sila sa Easter Sunday kasi mag-Easter egg hunting sila. So, yung mga ganun ba? Alam na naman yung Easter egg hunting, di ba? Yun. Pero hindi nila ini-emphasize yung pagkamatay ng ating Panginoon. So, yan. So, this time, ipakita ko sa inyo ang American style of celebrating Easter Sunday and the biblical celebration of Easter. Yeah, Easter or Semana Santa. Okay? Easter Sunday is sa linggo yan ng pagkabanhaw. Pero Semana Santa ay Holy Week yan. Ito, as useless, bago ito binili ko, hindi ko binili na pera ko guys. Remember sa aking birthday, nung a few videos ago, pinakita ko sa inyo na pinadalhan ako ng gift ng mother-in-law ko. So yun, pinadalhan niya ako ng gift certificate, tapos may gift cards pa, tapos may cash pa. So yun, binili ko nito para remembrance sa kanya ba. Pakita ko sa kanya, ma'am, ito yung nabili ko. Yan. So, parang nagigilty ako mag-shopping guys. You know why? Kasi yung kapatid ko dyan sa Pilipinas, ay, kawawa talaga. Hindi ako nag-communicate sa kanila. But they were always in my mind. Kasi every time mag-communicate ako, puro na lang problema. Mag-communicate lang ako pag nagpapadala ako ng pera. But anyway, ang gagawin ko ngayon dito is, on this side, pakita ko sa inyo kung paano mag-decorate yung mga American ng Easter. Yan. Alright? So, we have here the table runner na may eggs, tsaka may bunnies, kasi most of the time, yung Easter is about the bunny. Tapos ito, binili ko ito long time ago. Tingnan nyo, kinalawang na, kailangan kong linisan. Alright, linis-linisan din natin si Miss Bunny. So yan, Easter dito is all about bunnies. Bunnies ba yung rabbit? Rabbit. Tapos, ito din, as useless, binili ko ito long time ago. Kaya kinalawang na din sila. Kailangan ng, ito yung mga decorations ko doon sa aming mga bahay. Pag nagbinta kami na, timing na Easter Sunday or Holy Week. So, yun. Dinalagay ko ito. Yan. Diyan. Another na kinalawang. Oh. Kita nyo? Ewan ko kung kailan ko ito nabili, but that was long time ago. So, linis-linisan din natin. Yan. Diyan. Ito, binili ko. Mga coasters. So, lagay ko lang ito dito. Para pag may drink sila, tapos maglakad-lakad sila, yan lang yung gagamitin lang nila ito. But mainly, it's for decoration purposes. Alright. So, ito, binigay ito ng mother-in-law ko. Birthday gift niya. Remember, if you would look at my other videos, nandun yung, yung videos ng mga gifts niya. Ito lahat, almost ito lahat, galing sa pera niya, na pang remembrance. Tapos ito, I got this long time ago, several months ago. Siyempre, dahil pink siya, tapos pink dito ko na lang siya ilagay. Yan. So, ito, yung American style of
Holy Week dito sa Amerika. Siyempre sa American style nga eh. Yan. Pakita ko sa inyo. Tadang! Yan. Ito, doon ito sa kabila. Transfer ko lang. So ito, pag makakita ka ng mga ganitong decors, that only means one thing. Holy Week. Holy Week na si Bunny yung sinicelebrate. Diba ang saklap? Instead na yung life and death ni Jesus yung sinicelebrate, si Bunny. Yung rabbit yung sinicelebrate. Tapos, pag Christmas naman, sino sinicelebrate? Si Santa instead of the birth of Jesus. Grabe talaga itong culture ng sanlibutan. Rinarab nila yung real reason of each celebration or each season. Yun. Pag Easter Sunday, pag Holy Week, si rabbit. Tapos pag Christmas, si Santa. Ano ba yan? Ano ba talaga, kuya? Binalik ko yung flower vase dyan kasi hindi siya bagay doon sa kabila. Alright. Ito naman sa kantong ito ay ating i-display yung ibig sabihin ng Holy Week. It all points to the celebrant who is, yan, si Jesus. So yan. Okay guys, ito ang istorya ng ating Easter or Holy Week. It all started with, Jesus coming to earth. He was born in a manger noong Christmas. Tapos, after 33 years, yung mga tao doon sa Israel ay galit na sila kay Jesus. Kasi nag-profess siya na He is the Son of God and that He is God. He and the Father are one. So, gusto ng mga tao na ipako natin siya sa cross. But before that, ay celebrate pa sila ng Palm Sunday, yung entry niya doon sa city. Tapos yung mga tao, dala sila ng mga pamaypay, tapos nila kay Jesus, hail the King. Nasakay si Jesus ng donkey. But then, after that, nag-preach na siya that I'm the Son of God, me and the Father are one. So, nagalit yung mga pare, mga Pharisees, tinatawag na Pharisees at Sadducees. Kasi hanggang ngayon, hindi sila naniniwala kahit na sa Israel na si Jesus yung Savior na pinadala ng Panginoon. They're still expecting na mayroong hari na padala ang Panginoon at hindi yun si Jesus. Nag-aantay pa rin sila. So, nung sinabi ni Jesus that I am He, that God, the Father sent, ayaw nila ng ganyan. So, blasphemous daw. So, yun, dinakip nila si Jesus. Tapos, yung isa sa mga disciples ni Jesus, na si Judas, pumunta siya doon sa mga sundalo, sabi niya, sige, bayaran niyo ako ng ganitong halaga, tapos ko sa inyo si Jesus. Surrender ko sa inyo si Jesus. That person na aking hahalikan. So, ayan na, galit na talaga yung mga Pharisees at Sadducees, mga Hudiyo, doon kay Jesus kasi nag-claim siya na siya yung Panginoon. So, hindi sila naniniwala. Tapos, during that time, doon sa culture nila, kung sino man ang may nag-aako na siya yung Panginoon, ay pinapatay talaga. So, yun. Gusto talaga nilang patayin si Jesus. Before that, the night before na dakip si Jesus, pumunta muna siya sa Gethsemane, tapos dinala niya yung pinaka-close niyang mga disciples. Tapos, nung nag-pray siya doon sa Garden of Gethsemane, sabi niya, Lord, Father God, kung pwede lang, huwag ganitong parusa ang dadaanan ko. No, not this way, Lord God, na masave ko yung mga sanlibutan, masasave ko. But it's not my will, but your will be done. In other words, alam ng Panginoon, alam ni Jesus na papatayin siya. Nasa Bible, di ba, na for God so loved the world that He sent His only begotten Son para kung sino mang maniniwala sa kanyang anak kay Jesus, they will have eternal life. Alam niya kung gaano siya papatayin, papahirapan siya talaga. So yun, nagpe-pray siya to the point na dahil sa grief niya na yung pawis niya ay may dugo. Yun. Sa science guys, pag ang tao ay pinapawisan at mayroong dugo, ang explanation dyan is because ang isang tao ay intense ng kanyang pain na nararamdaman at pasakit na nararamdaman. So, nagbo-burst yung mga blood vessels niya sa kanyang mukha. So, yun. Kaya, nag-perspire siya. Sabi ng Bible, nag-perspire siya ng blood. Tapos, lagay natin ito balik dito. Yan. Tapos, may binili ako na guys, votive ba para dito. Hindi ko nadala. Nandun sa kabilang bahay. So, ito na lang yung Christmas na pick up yung ating lapit natin dito because syempre this is a sign of
adoration and prayer, dapat ay magpasalamat tayo sa Panginoon dahil love niya tayo, pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak para mamatay sa krus because God loves us, mahal niya tayong lahat. Pinagkubaya niya yung anak niya para mamatay sa krus para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. So yan yung biblical account ng Holy Week. Sabi ng Bible na si Jesus ay para siyang karnero or tupa na inosente, walang kasalanan tapos sinakripisyo para lang sa kasalanan ng ibang tao. So ang sakit, di ba? Like tupa na inosente, walang kaalam-alam tapos dinadala na siya sa slaughterhouse. Wala talaga siyang kaalam-alam. Yun, pinatay lang pala siya. Pinas lang. So ganun din si Jesus. What I mean is wala siyang kasalanan. He's as pure as a white lamb na perfect na walang kasalanan. So yan yung analogy ng ating Panginoon. Yan, worthy is the lamb. Worthy is the lamb kasi siya yung nagbigay lahat-lahat. So worthy siya na kailangan natin i-worship at i-adore. Tapos Sunday came. Well, syempre after 3 days, sabi ng Bible that God resurrected him. Diba? Nang early in the morning, si Mary Magdalene ay pumunta doon sa tomb, doon sa libingan ni Jesus. Tapos pagpunta niya doon, wala na yung angel. Sabi niya, umiyak siya. Tapos sabi ng angel, anong iniyakan mo? Sabi niya, nawala yung yung master ko, nawala si Jesus, dito siya nilibing. Tapos sabi ng angel, wala, nabuhay na siya, binuhay siya ng Panginoon. And so, because of that, nag-triumph ang puwersa ng Panginoon. God won sin and death when Jesus resurrected from the dead. So, because He lives, in other words, dahil may pag-asa tayo dahil siya ay nabuhay. So, may pag-asa tayo na kahit ano pang dadating sa ating buhay, makakayanan natin dahil pag lalapit tayo sa Panginoon, tayo ay kanyang tutulungan. So, because of that, because He lives, we can face tomorrow. Kahit ng anong dadalhin ng mga problema, agos at bagyo ng ating mga bukas, ay huwag tayong dapat susuko dahil ang mga problema at pasakit sa buong mundo ay na-win na ni Jesus when He rose up from the dead. O, diba? So, dito natin ito ilagay. Yan. Yan yung reason kung bakit tayo nag-celebrate ng Easter or ng Holy Week. Ito. It is all because of Jesus. Tapos, in closing, may ipaparinig ako sa inyo.